Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mommy, dito po bang bahay ni Daddy? Tanong naman ni Alora na makarating sila sa tutuluyan nila. Kanina sa biyahe, tanong ng tanong ang mga to tungkol sa ama. Kung ano daw bang itsura nito. Hindi niya kasi nagawang ipakita sa mga to ang larawan ni Gavin. She knew that it was selfish of her, pero ayaw niya tagang magkitang mga ito. Natatakot siyang kapag nakilala ni Gavin ng mga bata, ay kunin nito ang kambal sa kanya. Ngumiti siya sa anak. No baby, it was your lolo and lola's house. Tumango-tango si Adrian. Kailan po namin nakikita si Daddy? I want to meet him na mommy. Napapikit siya ng mariin. Don't worry baby, soon magkikita na kayo. Okay na ba? Hindi na ba sad ang mga babies ko? Sabay niya umiling ang dalawa. Hindi na po. Good. Ginulo niya ang buhok ng dalawa bago sila pumasok sa loob ng bahay. Nang makita niyang naglalaro ng dalawa, kinausap niya ang kanyang ina. Ma'am, napalunok siya bago muling nagsalita. Pwede po bang samahan yung dalawa? Nangunot ang noo nito. Samahan saan? Sa bahay ng parents ni Gavin. Mabilis na tugon niya. Mas lalong lumalim ang gatla sa noo ng kanyang ina. Bakit hindi ikaw? Alam niyo naman po kung bakit. Nag-text sa akin ng mami ni Gavin. Gusto makita ang kambal kaya kung maaari kayo na lang maghatid sa dalawa. Alam na ng parents ni Gavin na nakauwi na siya. Dahil hanggang ngayon naman ay may contact siya sa mga ito. Sa parents lang pala ni Gavin, bakit hindi pa ikaw ang sumama? She sighed. Natatakot po kung baka magkita kami doon, kaya kung pwede kayo na lang. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kahit labag sa loob niya, gagawin niya para sa anak niya. Mahalaga sa kanyang kaligayahan ng mga anak niya, kaya kahit anong gawin niya mapapasaya lang ng mga ito. Dahil sa kaalamang makikita ng kambal ang daddy nila, masayang kumain ang dalawa kasamang magulang ni Lauren. Natutuwa naman si Lauren dahil masayang mga anak niya. Yun lang ay sapat na para sa kanya. Wala na siyang maihiling pa. Mommy, kailan namin makikita si Daddy? Ayun na naman ang mga tanong ni Adrian at Alora. Napapikit siya sa inis. Bakit ba hindi makalimutan ng mga anak niyang lintik na lalaking yun? Hindi ko pa alam baby, pero don't worry. Nakausap ko ng lolo at lola mo sa side ni Daddy. Nag-set na ako ng date kung kailan nyo sila pwedeng makita. May iba po kaming lolo at lola? Takang tanong ni Alora. Yes baby. Nakangiti niyang hinaplos ang buhok nito. Aside from lola and lola here, turo niya sa magulang. May iba pa kayong lolo at lola, ang parents ng dad nyo. Really? Nagningning ang mga mata ni Alora. Yehey! What about dad, mom? Is he there too? Tanong naman ng isa pa niyang anak. I don't know, but maybe yes. Ani yan na hindi sigurado. Hindi mo alam, mami? Bakit? Habang tumatagal, nahihirapan na siyang magpaliwanag. Dumarami na kasi ang tanong ng mga anak niya. Wala kasing contact si mami kay daddy At saka baka busy pa si daddy ngayon. Pero mami, di ba dapat ang mami at daddy lagi magkasama? Pero bakit kayo po hindi? Ang tagal namin siyang hinintay na dumating, pero hindi naman po siya dumadating. Paliwanag ni Adrian, hindi niya inaasahan. Natahimik silang pare-pareho. Hindi niya alam na matagal na palang naghihintay ang dalawa sa pagdating ng daddy nila. Bakit ngayon niya lang nalaman ng lahat ng to? Dahil sa trabaho niya napapabayaan niyang mga anak niya.
Tikhim ng kanyang ina. Apo, busy kasi ang daddy niyo sa trabaho niya, kaya wala siyang time. Bakit po? Hindi ba niya love si mommy? Inosenteng tanong naman ni Alora. Napatingin sa kanyang ina. Hindi naman sa ganun, apo. Pero sigurado ako na mahal ng daddy niyong mami niyo. Paliwanag nito habang nakatingin pa rin sa kanya. Natigilan siya sa sinabi ng kanyang ina. Nakakunot ang noong tiningnan niya ito, saka bumulong. Ma'am? Ngunit nginitian lang siya nito. Sige na, kumain na kayo para pag nagkita kayo ni daddy matuwa siya. Go eat! Okay po! Masiglang kumain ang dalawa habang siya ay walang gana. Nang matapos silang kumain, agad niyang nilinisan ng katawan at binihisan ng pantulog. Anak, sabihin niyo nga sa akin, bakit gustong-gusto niyong makilalang tatay niyo? Hindi naman kayo dating ganyan ah. Hindi kayo nagtatanong tungkol sa kanya. Bakit ngayon? Parang interesado na kayo. We're just curious, ma'am. Gusto namin siyang makilala at malaman kung bakit hindi natin siya kasama. Mukhang tama talaga ang ina niya. Naghahanap na ang mga ito. Kailangan niyang isipin yung mga anak niya. Sa pagkakataong to, hindi siya pwedeng maging makasarili. Kailangan niyang isipin ang kapakanan ng mga anak niya. Hinarap niya ang mga bata at saka sabay na niyakap. Daddy loves you. Kaya lang nagkaroon ng problema si mommy at daddy. Saka ko na lang siguro sasabihin sa inyo pag malaki na kayo. Hindi niyo pa ako maintindihan sa ngayon kasi bata pa kayo. Okay lang ba? Tumango naman ang dalawa, kaya pagkatapos niyang patulugin ang kambal, dumiretso siya sa kwarto niya. Nagulat pa siya na makitang naroon ang mga magulang niya. Parehong nakaupo sa gilid ng kama niya. Ma'am, Dad! Gulat na tawag niya sa magulang niya. What are you two doing here? Bumuntong hininga ang kanyang ina, saka seryosong tumitig sa kanya. May gusto lang sana kaming sabihin sa iyo ng daddy mo. Ano po yun? Tanong niya. About Gavin. Mabilis na tugon ng ama niya. What about him, Dad? Seriously? Ano ba talagang gusto nilang sabihin? Gusto naming magkabalikan kayo ni Gavin for the sake of your children. Anang kanyang ina. Nakagat niya ang labi sa narinig. Sabi niya nga ba? Tungkol din naman sa lalaking yon. Anak, please understand. Pakiusap ng ina niya. We want you to be happy. Ginagawa lang namin to dahil alam namin siya lang ang makakapagpasaya sa'yo. Masaya naman ako ah. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Oo, masaya ka ngayon. Pero hanggang kailan ka magiging ganyan? Alam namin sa loob-loob mo nasasaktan ka pa rin. Yun naman pala eh. Alam niyo naman pala. Pero bakit sinasabi niyo pa rin sa akin to? Alam niyo hindi ako papayag. Sinaktan niya ako, ma'am. Hindi lang puso kong sinaktan niya. Buong pagkatao ko. Hindi ko siya kayang patawarin. Anak, tigil sa kanya ng ina. Tumayo ito at pinunasan ang luhang dumaloy sa pisngi niya. Oo, alam namin yon. Alam na alam namin. Nakita namin kung paano ka nasaktan at nagdusa. Pero alam mo, sa puso mo na mahal mo pa rin siya. Umiling siya ng umiling. It doesn't matter if I still love him or not. Hindi niya ako mahal, ma'am. He does. Seryosong sabi nito. He loves you. No, he's not. Hindi siya naniniwala. Hindi siya mahal ni Gavin. Kung mahal siya nito, bakit kailangan umabot ng 5 taon? He doesn't love me. That's the truth. Nagbago na siya, anak. Emosyonal na sabi ng ina niya. Ang ama naman niya ay tahimik lang na nakikinig. Napatunayan na niya yun sa amin. Gumiti ito. At naniniwala kaming nagbago na siya. Mahal ka niya, Leren. Alam mo ba? Ilang araw mula nang iwan mo siya. Nagpunta siya dito. Gusto ko niyang makausap pero hindi ko siya pinayagan. Pinaalis ko siya. At alam mong nakikita ko? Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata niya. Nakita niya ang pagguhit ng luha sa mata ng kanyang ina.
Doon pa lang alam kong mahal na mahal ka niya. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makausap ka. Dahil galit na galit ako sa ginawa niya sa'yo. Pero alam kong sa kanya ka lang din sasaya. Nangilid ang luha sa mga mata niya na naging hagulhol. Bakit ganun? Ang buong akala niya wala nang sakit sa dibdib niya. Pero hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Bakit? Tumayo ang ama niya. Lauren, listen to your heart. At kahit ano maging desisyon mo, susuportahan ka namin. Mahal na mahal ka namin, anak. Palabas na ng opisina niya si Gavin na mag-text sa kanya ang mami niya. Hindi na yon binasa sa isiping baka isa na naman yon sa mga sermon ng mami niya. Dumiretso na lang siya sa parking lot kung saan naroon ang kotse niya. Umuwi siya agad sa bahay niya at katulad ng nakaugalian niya, binisita muna niya ang silid ng mga anak para ilagay ang bagong laruan na nabili niya sa online. Pagkatapos niyang mailagay lahat ng yon, nagtungo na siya sa kanyang silid para maligo. Pagod na pagod siya dahil sa tambak ng trabaho. Nakapikit na din naman niya ang malamig na tubig na tumatama sa katawan niya. Napabuntong hininga siya nang maalala si Lauren at mga anak niya. Kaunti na lang at masasagad ng paghihintay niya. Gustong-gusto na niyang mayakap ang kambal. Gusto na niyang ipakilala ang sarili sa mga to. Ngunit natatakot na kamuhian siya ng mga anak niya. Bukod doon, natatakot pa rin siyang harapin si Lauren. Kahit na matagal na niyang pinaghahandaan ng muli nilang pagkikita. Hanggang sa matapos siyang maligo, yun pa rin ang nasa isip niya. Napabuntong hininga na lang siya at nagbihis. Habang nagbibihis, nakatanggap siya ng email mula sa investigator niya. Napangisi siya sa nabasa. Great! That's a good news. After being sad and lonely here, he was smiling like an idiot. Pababa na siya na makita niya si Manang na hindi maintindihan ang itsura. Parang natutuwa na maiiyak ito habang nakatingin sa cellphone nito. Mukhang may ka-video call si Manang. Hindi talaga ako makapaniwala. Naitakip nito sa mukhang isang kamay na parang maiiyak na. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Natutuwa naman ako na nakakausap kita ngayon. Sino bang kausap ni Manang Linda? At tuwang-tuwa to. Manang? Tawag niya rito. Ay, kabayo ka. Gulat na gulat to, dahilan para mangunot ang noo ni Gavin. Sino kausap niyo, Manang? Tanong niya, ngunit nagtaka siya nang bigla nitong itago ang cellphone sa bulsa niya. Ah, wala. Kumari ko lang na galing abroad. Mabilis na paliwanag nito. Tumango-tango siya. Ah, sige ho, aalis muna ako. Paalam niya. Saan ka pupunta? Kinang Renzo ho. Bakit, Manang? Tanong niya nang mapansin na para may gusto pa tong sabihin sa kanya. Umiling ito. Ah, wala naman. Sige, ingat ka sa pagmamaneho ha? Sabay alis nito sa harap niya. Anong nangyayari kay Manang? Hindi na lang niya to pinansin. Sumakay na lang siya sa kotse niya at pinausad yon papunta sa bahay ni Renzo. Nang makarating siya sa bahay nito, nakita niyang nakabukas ang pinto kaya pumasok na siya. Ngunit agad na nagulat na makita niya tong may kasamang babae. Hindi lang yon, nakakandong ang babae sa mga hita nito habang naghahalikan ng dalawa. Ahem! Ayaw man niyang istorbohin ang dalawa pero kailangan niyang makausap si Renzo. Napamura si Renzo, saka dahan-dahang inilayo ang babaeng kahalikan nito. Ang galing ng timing mo ah? Sarkastikong sabi nito sa kanya. Babe, sorry, pero mukhang kailangan mo munang umuwi. May disturbo kasi eh. Baling nito sa babae. Okay. Tumayo ang babae mula sa kandungan ni Renzo. What was that? Girlfriend mo? No. Bumuntong hininga ito, saka inis na inayos ang nagusot na damit. Naparito ka? Gusto lang kitang makausap. Sagot niya, pero hindi niya makalimutan ang babae kanina. Pero sino yung babae kanina? Wala, nakilala ko lang sa bar ko kanina.
Habang tinititigan niyang kaibigan, nahalata niyang may iba rito. Mukhang may tamang isang to. Ayaw pala ng love life Pero kung makipaghalikan to parang sabik na sabik. Napailing siya sa naisip. Hindi ito ang tamang oras para isipin niya ang love life nito. May problema pa siyang kailangang harapin. I think Laren is here. Aniya, na kinatingin ni Renzo sa kanya. Really? Napalitan ng tuwa ang kaninang inis nito. Paano mo nalaman? Well, I have my ways. Hindi kasi nito alam ang mga ginagawa niya. Matagal din silang hindi nagkita dahil busy sila sa kanya-kanyang trabaho. So, anong plano mo? Kakausapin mo ba siya? Bumuntong hininga muna siya bago to sagutin. Well, yes. I plan to talk to her tomorrow. Paano kung ayaw niya? Anong gagawin mo? Yun ang problema. Ngunit kailangan niyang subukan man lang. Hindi ko alam. Bahala na. Excited na umupo ulit si Renzo, and this time sa tabi niya. Kasama niya bang anak niyo? Oo, sa tingin ko. Nakita mo na ba? Nope. But my private investigator sent me a pictures of the two, and they look adorable as their mother. Nakangiti siya habang nagpapaliwanag dahil proud na proud siya sa mga anak niya. 4 na taon na ang dalawa. At huling larawan ang pinadala sa kanya ay noong 3 taon pang mga ito. Almost every year nagpapadala ng larawan ng investigator niya, especially on their birthday. Investigator? Gulat na tanong nito. Oo. Kailan pa? Hindi talaga to makapaniwala. Simula nung araw na umalis siya. What? Napanganga to sa gulat. So that's your plan all along? Ngumiti lang siya. Yes. Tinapik ni Renzo ang balikat niya. So, it's time to make your next move. Oo, alam ko. Good. Balitaan mo ako, okay? Tumango lang siya dito, saka nahiga sa sofa nito. Tinatamad pa siyang umuwi kaya doon muna siya. Hindi ka uuwi sa inyo? Takang tanong nito na makitang nakahiga siya. Hindi. Nakakainip sa bahay. Walang maingay? Sus, gusto mo lang ng batang maingay sa bahay mo eh. Gusto mo gawa tayo ng baby? Nakangising sabi nito, dahilan upang batuhin niya ito ng una na nahawakan niya. Gago, mag-isa ka. Tatawa-tawa naman tong nagpunta sa kusina. Ikaw kasi binitin mo ako kanina. Napailing siya. Sira talaga kahit kailan. Nakangiting binihisa ni Laren ang dalawang bata dahil ngayon ang araw na makikipagkitang mga to sa magulang ni Laren. Hindi niya mahindian ang dating biyanan, kaya kahit ayaw niya, kailangan niya tong gawin. Mommy, di ka po sasama sa amin? Tanong ni Alora. Hindi baby may gagawin pa kasi si Mommy. Aniya, habang inaayos ang mga gamit ng dalawa. Ano pong gagawin niyo? Curious na tanong ni Adrian. Napabuntong hininga si Laren. Kapag talaga bata, napakaraming tanong. Pero kahit ganon, handa siyang sagutin ang mga tanong nito kahit mahirap. Kasi baby, ihahanap kayo ni Mommy ng school. Paliwanag niya. Balak na kasi niyang i-enroll ang dalawa dahil sapat ng edad ng mga ito para pumasok. Talaga, Mommy? Papasok na kami? Tuwang-tuwa sa Alora at Adrian. Yehey! Yehey! Napangiti si Laren sa tinuran ng mga anak niya. O sige, baka naghihintay na sa inyong lolo at lola niyo sa labas. Pakabait kayo dun Sunduin ko na lang kayo mamaya, okay? Yes, Mommy. Sabay na tugon ng dalawa. Okay, good. Now let's go. Inakay niya ang dalawa pasakay sa kotse ng parents niya. Bye babies! Paalam niya. Ma'am, kayo na pong bahala sa kanila. Baling niya sa ina. Oo, akong bahala sa kanila. Anito, nakatabi ang kambal habang nasa driver's seat naman ang daddy niya. Salamat. Bye mommy! Bye babies! Nag-flying kiss siya sa dalawa
bago isara ang backseat. Nang mawala sa paningin niya ang sinasakyan ng mga ito, hindi niya maiwasang mag-isip. Paano kung magkita si Gavin at mga anak niya? Hindi niya alam ang mangyayari kaya natatakot siya. Hey, Leren! Natigilan siya sa pag-iisip nang bumungad sa kanyang nakangiting si Gabby. Hindi man lang niya namalayan ang pagdating nito. Halos magkasabay lang silang umuwi ng Pilipinas. Nauna lang to ng ilang oras sa kanila. Hi Gabby, napadalaw ka? Tanong niya na makalapit to sa kanya. Wala naman, namiss ko lang ang kambal. Nasaan nga pala sila? Natahimik siya sa kamahinang bumulong. Sa bahay ng parents ni Gavin. What? Halata sa tono ni Gabby ang galit nito. Bakit Leren? Paano ko makita ni Gavin ang anak niyo? Ayun na ang problema ko. Pero wala naman ako magagawa. Gusto makita ng parents ni Gavin ng mga bata. Pero okay lang naman siguro yun. At saka wala na akong balak itago sila kay Gavin. Ayokong kamuhian ako ng mga anak ko. Napabuntong hininga si Gabby. Okay, I'm sorry. Ayoko lang masaktan kayo ng mga bata. Napangiti siya rito. Thank you, Gabby. Wala yun? Napakamo to sa ulo. By the way, where are you going? Mukhang napansin nito na nakabihis siya. Ano kasi? Bala ko ngayon enroll ang kambal since matatagalan pang uwi namin sa States. Talagang matatagalan kayo dahil kay Gavin. Pabulong na sabi ni Gabby na hindi niya maintindihan. Ano yon? Nakakunot ang noong tanong niya. May sinasabi ka ba? Mabilis na umiling si Gabby. Wala. Huwag mo nang intindihin yon. Tara, samahan na lang kita. May alam ako magandang school para sa kambal. Really? Sige, tara na. Nang makarating sila sa paaralan na tinutukoy ni Gabby, hindi niya maiwasan ang maisip na naman. Sa tuwing kasama niya si Gabby, si Gavin lagi ang pumapasok sa isip niya. Hindi niya maiwasang isipin na sana si Gavin ang kasama niya. Napabuntong hininga siya at winaksi sa isip ang lalaking nanakit sa kanya. Hindi na niya dapat to iniisip. Kung talagang may pakaalam to sa kanya o sa mga anak nila, dapat gumawa to ng paraan. Ngunit wala tong ginawa. Hinayaan lang siya nito. Kumunot ang kamao niya sa galit. Talagang hindi niya to mapapatawad kahit pa gusto niya tong makasama. Leren, you okay? Baling ni Gabby sa kanya. Ha? Napakurap-kurap siya saka nagbaba ng tingin. You're spacing out again. Kanina pa kitang tinatanong. Napayuko siya. I'm sorry. Naalala mo siya? Bumuntong hininga ito. That's okay. I understand you. Just don't be sad. It hurts me see you like that, you know? Napangiti na siya sa sinabi nito. Gabby is always like that. He's the sweetest. That's why she like him being with her. Napapagaan nito ang pakiramdam niya kahit gaano pa siya ka-down. Thank you for always being there for me, Gabby. I owe you one really? It's nothing. Inakbayan siya nito, saka sila sabay na pumasok sa school, kung saan siya ipapasok ang kambal para mag-aral. Pauwi na sila, nang maisipan niyang tawagan si Manang Linda. Sigurado siyang matutuwa to sa ibabalita niya. Miss na rin kasi niya to, kaya hindi na siya nakapaghintay na makauwi sila ng bahay. Hello, Manang? Nakangiting aniya nang sagutin nito ang tawag. Leren? Diyos ko, ikaw ba talaga yan? Tila hindi makapaniwala na sabi sa kabilang linya. Opo, kakauwi lang namin. Kamusta po kayo? Okay naman. Pero alam ba ni Gavin to? Natahimik siya, pero agad ding sumagot. Hindi ko po alam, Manang. Siguro hindi. Hindi talaga ako makapaniwala. Ramdam ni Leren ang saya sa boses ni Manang. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Natutuwa naman ako na nakausap kita ngayon. Ako rin po, pero kailangan ko na po magpaalam. Aniya, ay kabayo ka. Nangunot ang noo ni Leren.
Sino kausap niyo, Manang? Rinig niyang may nagsalita. Wala. Kumari ko lang na galing abroad. Mabilis na paliwanag ni Manang sa kausap nito. Si Gavin ba yun? Bigla siyang kinabahan, kaya mabilis niyang pinatay ang tawag. Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Namalaya na lang niyang lumuluha na siya.